Magandang araw po sa inyo. Ako po si Asela. Ibinabahagi ko po sa inyo ang totoong nangyari sa amin noon. Hindi ko po makakalimutan ang mga gabing iyon sa lumang bahay ng lola namin. Nangyari po ito taong 1980 sa isang liblib na baryo sa Visayas. Noon po ay bakasyon, kaya kasama ko ang dalawa kong pinsan na sina Mario at Lisa. Ang tatay at nanay ko ay naiwan sa bayan dahil may trabaho, kaya kami lang ang ipinadala kay lola para magbantay sa kanya. Ang baryo po ay napapalibutan ng malalaking puno ng nyog, kawayan at saging. Malayo po ito sa bayan at ang daan ay halos puro lupa at putik. Ang bahay ni lola ay gawa sa kahoy, nakatirik sa tabi ng maliit na sapa. Malapit din ito sa masukal na kagubatan. Mataas po ang pagkakagawa ng bahay. May malaking poste na yari sa matigas na kahoy. Ang bubong ay pawid at sa paligid ng bahay ay puro damo at ilang puno ng mangga. Sa araw, karaniwan lang ang itsura ng bahay. Pero kapag lumulubog na ang araw, kakaiba ang pakiramdam na nararamdaman ko. Parang laging may nakamasida. Nung unang gabi pa lang namin doon, ramdam ko na agad ang mabigat na hangin. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig at palakalang ang maririnig. Sa labas ng bintana, makikita ang mga anino ng mga puno. Kapag humahampas ang hangin, parang may mga nilalang na gumagalaw sa dilim. Hindi ko masabi kung imahinasyon lang, pero iba ang kilabot na dulot nito. Si Mario ay laging tapang-tapangan. Ang sabi niya, wala daw sa masama sa bahay ni lola dahil matagal na itong nakatayo at sanay na siya sa baryo. Pero si Lisa, katulad ko, ay madaling matakot. Kapag naririnig niya ang kaluskos sa labas, napapatingin siya sa akin na parang naghahanap ng kasiguraduhan. Kinagabihan, bago kami matulog, nagkandado si lola ng lahat ng pintuan at bintana. Nagtataka ako noon kung bakit ganoon siya kaingat, gayong malayo naman ang bahay sa mga ibang tao. Ang sabi lang niya, basta para ligtas. Hindi niya na ipinaliwanag kung bakit. Pagsapit ng hating gabi, doon na nagsimula ang mga kakaibang ingay. Una ay ang malalakas na yapak sa bubong na parang naglalakad sa pawid. Hindi ko po alam kung tao ba o hayop, pero hindi normal ang bigat ng tunog. Sumunod ay ang pagaspas na parang pakpak ng malaking ibon. Tumigil ang lahat ng tunog ng kuliglig at biglang lumamig ang paligid. Si Lisa ay halos hindi makagalaw sa takot. Nakahawak lang siya sa kamay ko. Si Mario naman ay pilit na nagmamatapang, pero bakas din sa mukha niya ang kaba. Sa labas ng bintana, may kumaluskos na tila ba may naglalakad sa damuhan. Parang may mabigat na paa na unti-unting lumalapit. Kinabukasan, inakala kong panaginip lang ang lahat. Pero may mga bakas ng paa sa lupa, malalaki at mahaba na parang hindi pangkaraniwan. Ang iba ay may marka ng kuko. At ang iba naman ay bilog na parang hayop. Sa paligid ng bahay, may mga natuyong dahon ng saging na tila ba ginutay-gutay. Doon nagsimula ang mga araw at gabi nga hindi kami mapakali. Kinabukasan matapos ang unang gabi, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga bakas ng paa sa paligid ng bahay ni lola. Habang kumakain kami ng almusal, napansin kong tahimik lang si lola at parang wala sa loob. Halos hindi siya kumikibo, para bang may iniisip na malalim. Ramdam kong may alam siya na hindi niya sinasabi sa amin. Matapos kumain, inutusan niya si Mario na mag-igib ng tubig sa sapa. Ako naman at si Lisa ay binili niyang wag lalayo ng bahay, habang si Mario ay wala. Pinilit kong tanungin si lola kung may kakaiba talagang nangyayari sa paligid. Hindi siya sumagot. Bagkus ay tumingin lang sa labas ng bintana na nakaharap sa kakahuyan. Pagbalik ni Mario, may dala siyang timba ng tubig pero nanginginig ang kamay. Ang sabi niya,
Habang nag-iigib ay narinig niyang may umalulong ng aso. Pero hindi naman sa alulong ang dating. Masyadong mababa at matinis at parang hindi nanggagaling sa hayop. Nakita din daw niya na may malaking anino na nasa kabilang pampang ng sapa. Pero nang tumingin siyang muli ay wala na ito bigla. Maghapon hindi ako mapakali kahit may sikat ang araw. Tila ba laging may nakatago sa dilim ng mga puno. Ang mga ibon ay bigla na lang nagsisiliparan at ang hangin ay umihip ng malamig at sa tuwing nakatingin ako sa kagubatan, para bang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Pagsapit ng gabi, muling nagkandado si Lola ng mga pintuan at bintana. Habang nakahiga kami, nagsimula na naman ang mga kakaibang tunog. Una ay ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Sunod ang tila ungol ng isang nilalang na hindi ko kayang ilarawan. Mabigat at mababa ang tunog na parang pinagsamang hayop at tao. Bigla kaming nakarinig ng matinis na iyak mula sa malapit na mga puno ng mangga. Parang tinig ng isang sanggola, mahina pero malinaw. Si Lisa ay halos mamilog ang mga mata sa takot. Alam naming walang bata sa paligid, lalo na sa ganoong oras. Sinabi ni Lola na huwag kaming kikilos at huwag bubuksan ang kahit anong bintana. Pinikit ko na lang ang mga mata ko, pero ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang tila pagkamot sa dingding ng bahay. Para bang may matatalas na kuko na pilit kumakayod. Sunod ay ang tunog ng isang mabigat na bagay na gumagasgas sa ilalim ng bahay. Alam ko na hindi iyon hayop, na karaniwan lang. Si Mario ay nakahiga pero bakas ang kaba sa mukha niya. Kinabukasan, nang suriin namin ang paligid, may mga marka ng kamay sa dingding. Mahaba at matutulis ang mga kuko. Ang ibang bahagi ng pawid sa bubong ay may mga butas na tila ba may maliit na sumisilip sa ilalim ng bahay. May mga tuyong dahon at ilang bahagi ng lupa na parang hinukay. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang tumitindi ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga manok ni Lola ay isa-isang nawawala. Sa tuwing umaga, makikita na lang namin na may mga balahibo na nakakalat sa may damuhan. Pero wala ang katawan ng mga ito. Ang aso naman ni Lola ay palaging tahol ng tahol tuwing gabi. Nakatitig sa iisang direksyon sa gubat. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili si Lola na tahimik. Parang tanggap na niya ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Pero kami, lalo na ako, ay lalong kinilabutan sa bawat araw na lumilipas. Doon ko naisip na ang bahay ni Lola ay hindi ordinaryong tahanan. Para itong nakatayo sa gitna ng isang lugar na tinitirhan ng mga hindi nakikita. Lumipas ang ilang araw na halos pare-pareho ang takbo ng mga pangyayari. Sa umaga ay parang payapa, ngunit pagsapit ng gabi ay nagsisimula na naman ang mga nakakatakot na ingay at kakaibang mga tanda. Habang mas tumatagal kami sa bahay ni Lola, mas lalong tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Isang hapon bago pa man lumubog ang araw, napansin kong abala si Lola sa paghahanda ng mga tuyong dahon at asina. Nilagay niya ito sa isang maliit na sisidlana at nilapag malapit sa pinto. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero hindi ko na tinanong pa. Si Mario naman ay tahimik lang na nakatingin habang nag-aayos si Lola. Halata sa kanya na unti-unti na rin siyang nababahala kahit pilit niyang tinatago. Si Lisa ay halos ayaw nang bumaba mula sa silid at laging nakadikit sa akin. Pagsapit ng dilim, kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ingay ng palaka at kahit ang hangin ay tila huminto. Habang nakahiga kami, bigla na lang lumamig ang paligid na para bang may dumaan na malamig na hangin. Sa loob mismo ng bahay, napapikit ako at sinubukang huwag gumalaw. Maya-maya,
Narinig ko na naman ang pamilyar na kaluskos mula sa ilalim ng bahay. Mabigat, mabagal at parang may humahaplos sa mga sahig na tabla gamit ang matatalas na kuko. Ang aso ni Lola ay muling tumahol ng malakas, ngunit agad ding tumigil na parang may pinatahimik. Kasunod nito ay ang nakakapangilabot na tunog ng isang tinig. Hindi na iyak ng sanggol ang naririnig namin, kundi isang boses ng babae. Mahina, paanas at parang tinatawag kami mula sa labas. Hindi malinaw ang mga salita ngunit sapat para magdulot ng kilabot. Ang boses ay nagmumula sa malapit sa mga puno ng mangga at unti-unti itong lumalapit. Habang nakikinig ako, biglang may malakas na kalabog sa may bubong. Para bang may bumagsak na mabigat na nilalang. Sinundan ito ng pagaspas ng malakas na pakpak. Ang pawid ay umuuga at bawat galaw ay parang may pilit na bumubutas para makapasok. Si Lisa ay halos hindi makahinga sa sobrang takot. Nakadapa siya sa may sahig at nagtatakip ng tenga. Si Mario ay napapapikit pero ramdam ko na nanginginig din siya. Maya-maya, naramdaman namin gumalaw ang sahig sa ilalim namin. Para bang may gumagapang na mabigat. Ang tunog ng kuko ay muling narinig. Kumakaskas sa kahoy. Tila ba may nilalang na dumadaplis sa ilalim ng bahay, paikot-ikot na para bang naghihintay ng tamang oras. Nang hindi na namin matiis, napatingin ako sa bintana. Sa kabila ng dilim, nasulyapan ko ang isang anyo na nakatayo malapit sa gilid ng gubat. Hindi ko malinaw na nakita ang muka, ngunit ang katawan ay matangkad at payat. Ang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang at nakatingin sa bahay. Kinabukasan, paglabas namin nakita namin may mga sugat ang poste ng bahay. Parang kinayod ng napakatalas na kuko. Ang bubong naman ay may ilang bahagi na halos mabutas. Sa damuhan naman, may mga bakas ng paa na hindi pamilyar. Ito ay mahaba, malalim at parang may 3 daliri lang. Sinabi ni Lola na huwag na kaming lalabas sa gabi. Pinagbabawalan din niya kaming lumapit sa puno ng mangga at sa gilid ng sapa. Hindi niya diretsyong pinaliwanag kung bakit pero alam namin na may mga nilalang doon. Habang lumilipas ang mga gabi, pakiramdam ko ay mas nagiging malapit ang mga ito. Parang unti-unti nilang sinusubukan ang bawat sulok ng bahay para makapasok. At habang naroong kami, mas lalo naming nadarama na hindi lang aswang ang nasa paligid, kundi pati mga engkanto na nakikihalubilo sa dilima. Pagdating ng ika-4 na gabi, halos hindi na kami mapakali sa takot. Kahit sa araw, ramdam pa rin namin ang bigat ng paligid. Si Liza ay halos hindi na lumalabas. Si Mario naman ay nagsisimulang magdala ng patalima kahit saan siya magpunta. Ako kahit anong lakas ng loob ang piliting kong buuin, hindi ko pa rin maikakaila ang panginginig ng aking mga kamay. Nang gabing yon, bago magtakip silim, ay may kakaiba na namang nangyari. Habang nakaupo kami sa balkonahe, napansin namin ang ilang mga bata mula sa kabilang baryo na biglang nagtatakbuhan palayo sa gubat. Umiiyak sila at halos hindi makapagsalita. Nang tanungin ni Lola ang isa sa kanila, ang sabi ay may nakita raw silang nilalang na nakatayo sa tabi ng puno ng saging. Mahaba ang buhok, maputla ang balat at walang muka. Pagkasabi nila nito, mabilis silang nagtakbuhan pauwi at iniwan kaming nagkakatinginan. Pagsapit ng hating gabi, mas lalo pang naging kakaiba ang mga tunog. Ang pagaspas ng pakpak ay mas malakas. Ang yapak sa bubong ay mas mabigat. At ang kaluskos sa ilalim ng bahay ay tila mas malapit na. Ngunit sa gabing yon, may bago kaming narinig, ang halakhak ng isang babae. Hindi ito ordinaryong tawa, kundi malalim, mahaba at may kasamang
panlilibak. Ang tunog ay nagmumula sa gilid ng kagubatan at unti-unting lumalapit hanggang sa para bang nasa mismong bakuran na namin. Kasunod ng halakhak ay ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Tumayo ang mga balahibo ko at halos hindi ako makahinga. Si Mario ay mahigpit na hawak ang kanyang patalima pero bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Si Lisa naman ay nakatakip ng unan sa kanyang ulo. Pilit na tinatakpan ang kanyang pandinig. Habang lahat kami ay nananahimik, may biglang kumalabog sa may bintana. Malakas, sunod-sunod na para bang may humahampas mula sa labas. Pagtingin ko, may aninong dumaan sa labas ng pawid. Mahaba ang braso at tila mas marami sa iisang galaw. Hindi ko masabi kung tao ba o hindi, pero sigurado ako hindi ito normal. Maya-maya, naramdaman ko gumagalaw ang hangin sa loob ng bahay. Kahit nakasara ang lahat ng bintana at pinto, tila ba may malamig na presensyang pumasok. Ang aso ni Lola nasa ilalim ng bahay ay biglang tumahimik. Nang silipin ni Mario sa sahig na may siwang, nakita niyang nakatihaya na ito. Nawala ng buhay. Ang leeg ay may dalawang malalim na marka na parang kagat. Pagdating ng madaling araw, hindi na kami nakatulog. Tahimik lang kaming tatlo sa isang sulok habang si Lola ay parang walang bakas ng takot. Alam naming may alam siya ngunit hindi niya sinasabi ng direkta. Tila ba mas mabuti raw na wag na naming alamin. Kinabukasan lumabas ako upang mag-igib ng tubig sa sapa. Kahit labag sa loob ko, habang nag-iigib ako, napansin kong may nakaupo sa kabilang pampang. Isang babae, nakaputi, nakayuko at mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang muka, ngunit ramdam ko ang malamig niyang presensya. Nang iglap na iyon, bigla siyang tumayo at tumalikod. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, parang bigla na lang siyang nawala sa hangin. Naiwan akong nakatayo at nanginginig. Halos hindi makagalaw ang katawan. Doon ko naisip na hindi lang aswang ang nakapaligid sa bahay ni Lola. Meron talagang mga engkanto ring nakikisalamuha sa amin. At ang pinakamasaklap, alam nilang naroon kami. Pagkatapos ng nakita ko sa sapa, hindi na ako mapakali. Kahit nakabalik na ako sa bahay, para pa rin akong sinusundan ng malamig na presensya ng babaeng nakaputi. Si Mario, napansin na namumutla ko at nanginginig pero hindi ko masabi ang lahat ng detalye. Ang isip ko ay paulit-ulit na bumabalik sa itsura ng babaeng iyon. Walang mukha, mahaba ang buhok at bigla na lang naglaho na parang usok. Nang gabing iyon, mas lalo pang naging kakaiba ang paligid. Mula sa labas ng bahay, may maririnig ng mga yapak na paikot-ikot. Hindi ordinaryong hakbang dahil mabigat at parang nakaldraging ng paa. Ang mga manok ni Lola na natitira ay biglang nag-ingay pero may maya-maya natahimik ang mga ito. Kasunod ng isang matinis na tunog na parabang nahagip o nadakma. Pag umaga, wala namang manok na nasa kulungan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang lahat kami ay nakahiga, may narinig kaming mabagal na pagkaluskos ng kuko sa dingding. Paikot-ikot ito parang sinasadya para marinig namin. Minsan ay humahaplos sa ilalim ng sahig. Minsan naman nasa mismo tabi ng bintana. Ang tunog ay napakalinaw sa katahimikan ng gabi. Si Lisa ay halos hindi na kumikilos. Naninigas ang katawan sa takot. Si Mario naman ay nakahawak sa kanyang patalima pero bakas ang panghihina ng kanyang loob. Maya-maya, bumukas ang amoy ng hangin. Matamis na mabaho, parang pinagsamang bulok na prutas at dugo. Doon namin naramdaman na may mga malalapit na. Biglang may malakas na kumalabog sa bubong, kasunod ng pagaspas ng malalakas na pakpak. Ang pawid ay naguunahan sa pagkalas at bawat hakbang sa ibabaw ay nagdudulot ng pagninig ng buong bahay. Habang nakahiga ako,
Napatingin ako sa maliit na siwang ng dingding. Doon ko nakita ang isang mata na nagliliwanag sa dilim. Pula ito, matalim at nakatitig mismo sa akin. Sa isang iglap, narinig ko ang mahinang halakhak na muling bumalik. Hindi ito malayo gaya ng dati. Ngayon ay tila nasa mismong labas ng dingding. Kinabukasan, nakita naming mas marami ang marka ng kuko sa paligid ng bahay. Ang mga poste ay may mga malalalim na sugat at sa lupa ay may bakas muli na parang hindi galing sa tao. May 3 daliri ito, mahahaba at nakalubog sa malalim na putik. Sa tabi ng sapa naman nakita rin namin may mga bulaklak na nagdilaw at nagtuyo bigla. Kahit kahapon ay sariwa pa. Si Lola sa halip na magpaliwanag ay naglagay ng asin sa mga pintuan at bintana. May dahon din siyang isinabit sa bawat sulok ng bahay. Hindi ko alam kung anong klaseng dahon pero ramdam ko na iyon ay panangga laban sa mga nilalang na iyon. Ang katahimikan sa mukha ni Lola ay parang may pinagtitibayan na hindi niya kayang sabihin ng diretso sa amin. Nang sumunod na gabi muli, nagsimula na ang pinakamatinding pangyayari. Habang lahat kami ay nakaupo at nagbabantay, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ni isang kuliglig o palaka ay walang narinig muli. Ang katahimikan ay parang naghahanda sa isang bagay na paparating. Maya-maya biglang may malakas na kalabog sa likod ng bahay. Pagkatapos ay sunod-sunod na kalabog sa bubong, sa dingding at sa ilalim ng sahig ulit. Parang sabay-sabay na dumarating ang mga nilalang. Ang bahay ay tila pinapalibutan nila. Sa bawat direksyon may maririnig kaming ungol, pagaspas at mga yabag. Si Mario ay halos hindi na makagalaw sa kanyang kinauupuan at si Lisa ay umiiyak ng tahimik. Ako naman ay hindi na alam kung saan ako titingin dahil pakiramdam ko ay bawat sulok ng bahay ay may nakamasid sa amin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang mahaba at malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw ng babae mula sa mismo sa loob ng kagubatan. Ang tunog nito ay puno ng galit at bighati na para bang may nilalang na hindi basta-basta umaalis. Kinabukasan habang nakaupo kami sa balkonahe, napansin namin kakaiba ang itsura ng paligid. Ang mga halaman sa gilid ng bakuran ay tila natuyo bigla. Ang mga puno ng saging ay parang nalalanta kahit walang bagyo. Ang sapa na dati malinaw ang agos ay naging malabo at mabaho ang amoy. Para bang ang mismong kalikasan sa paligid ay unti-unting naapektuhan ng presensya ng mga nilalang. Si Lola ay natahimik lang, ngunit nakita ko siyang palihim na naglalagay ng mga alay sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ay kanin, itlog at kaunting bigas. Hindi ko alam kung para kanino iyon pero ramdam ko rin na hindi iyon simpleng gawain. Hindi na ako nagtanong pa dahil parang mas lalong nakakatakot kapag nalaman ko ang totoo. Kinagabihan muli na namang bumigat ang paligid. Habang nakahiga kami, bigla na lang ulit may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay kahit sarado lahat ng pinto ulit. Ang lamig ay dumidiretso sa balat ko at halos hindi ako makahinga sa bigat ng pakiramdam. Maya-maya narinig namin ang mga yapak doon sa labas. Mabagal, mabigat at parang paikot-ikot na naman sa buong bahay. Sa kabila ng dilim may nakita kong anyo sa siwang ng dingding. Isa na namang babae, nakaputi, nakatayo sa gitna ng bakuran. Mahaba din ang buhok at nakatungo ang ulo. Hindi ko muli makita ang kanyang muka pero ang kanyang kamay ay nakalaylay ng mahahaba. Halos sumayad sa lupa. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang. Nakaharap sa bahay namin. Maya-maya, narinig namin ang boses ng babae. Malapit, malambing pero nakakatakot. Parang inaawit ang kanyang mga salita, ngunit hindi maintindihan ang sinasabi. Ang boses ay unti-unting lumapit hanggang sa marinig namin ito mismo sa mismong gilid ng dingding. Sa isip ko baka iyon ang engkanto na nakita ko sa sapa.
Kasunod ng kanyang boses, biglang may malakas na kalabog sa bubong at doon sa loob ng katahimikan may narinig kaming ungol na malalim. Hindi tao, hindi rin hayop. Ang tunog ay parang galing sa malaking nilalang na gutom na gutom. Pagmulat ko nakita ko nga may aninong dumaan sa labas ng bintana. Malaki, nakayuko at mabilis na gumagalaw. Sinundan ito ng mga yapak na parang nagmamadali. Ilang saglit pa, lumakas ang amoy ng bulok na dugo sa paligid. Ang sikmura ko ay nanikip at halos sumuka ako sa sobrang baho. Nang sumilip ako muli sa siwang, doon ko nasilayan ng isang mata. Pula, matalim at tila naglalagablab. Nakatitig ito sa diretso sa akin. Halos mabasag ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso at sa isang iglap. Narinig ko ang sabay-sabay na paghalakhak ng mga babae, mga boses na galing sa iba't ibang direksyon. Alam ko na hindi lang iisang aswang at engkanto ang nakapaligid sa bahay ni Lola. Marami sila at ngayong gabi mas lalo silang nagiging mapangahas. Sa umaga hindi na nakakapagtaka na may mga bakas ng kaguluhan sa paligid. Sa bubong may malaking butas na pilit binabalot ni Lola ng bagong pawid. Sa dingding mas lumalalim na ang gasgas at sa bakuran ang mga halaman at damo ay parang nilanta ng init. Kahit hindi naman tag-init nung oras na yun, ang sapa naman ay mas lalo pang nagdilim at tila may mga mantsa ng dugo na lumulutang sa ibabaw. Si Mario ay nagsimulang magtanong kay Lola kung bakit hindi siya nagsasabi ng buong katotohanan. Pero gaya ng dati, tahimik lang siya at parang ayaw pag-usapan ang lahat. At tanging sinasabi lang niya ay huwag kaming lalapit sa puno ng mangga, huwag lalabas kapag gabi at huwag magbubukas ng kahit anong pinto o bintana kapag may kumatok o tumawag mula sa labas. Dumating ang ikapitong gabi namin doon at iyon ang pinaka nakakakilabot bago pa man maghating gabi. Bigla na lang nagsimulang humuni ang hangin. Hindi ito normal na simoy, kundi malakas na malamig na parang may dalang mabigat na presensya. Paulit-ulit naming nararamdaman ang mga bagay na yon. Ang buong paligid ay tahimik, pero sa katahimikan ay may naririnig kaming may hinang bulong. Maya-maya, biglang may malakas na kalabog sa mismong harap ng pinto. Sunod-sunod parang may pumapalaw ng mabigat na bagay. Kasabay nito may boses ng babae mula sa labas. Malinaw, malambing at parang kilala kami. Ang boses ay tumatawag ng aming mga pangalan. Isa-isa. Una ay si Mario, sumunod ako at sa huli si Lisa. Ang dugo ko ay nanlamig. Paano nila nalaman ang pangalan namin? Ni minsan hindi kami lumabas ng bahay para makisalamuha sa ibang tao. At lalo pang nakakatakot ang boses na iyon. Tunog ng mismong ina namin. Kahit alam naming nasa bayan siya at hindi maaaring naroon. Habang nagpapatuloy ang boses na pagtawag, bigla kaming nakarinig ng pagkaskas ng kuko sa loob ng bubong. Hindi na ito sa ibabaw, kundi para bang nasa pagitan ng pawid at kisame. Ang tunog ay mabilis, paikot at tila ba naghahanap ng daanan para makapasok. Kasabay nito, nakita kong unti-unting bumukas ang isang siwang sa may dingding. Doon muling sumilip ang mapupulang mga mata, ngunit ngayon hindi lang isa kundi tatlo. Nakatitig sila diretso sa amin. Hindi kumukurap at puno ng gutom ang kanilang mga pagbumuka. Sa sobrang takot na payakap na lang ako kay Lisa. Si Mario ay nagsimulang magdasal ng malakas habang si Lola ay lumapit sa may altar at nagsindi ng kandila. Ang apoy ng kandila ay kumikislap-kislap, parang nilalaro ng hangin, ngunit iyon lamang ang tanging liwanag na proteksyon namin sa mga oras na yon. Habang tumatagal, mas lalo naming nararamdaman na hindi lang basta panggugulo ang ginagawa ng mga ito. Parang may hinahanap sila o may gustong kunin mula sa amin. At sa puntong iyon, napagtanto ko na baka hindi lang ang bahay ni Lola ang tinitirhan nila. Baka mismong lupa kung saan ito nakatayo ay kanilang teritoryo. Nang matapos ang matinding kalabog at bulong mula sa labas, biglang nagkaroon ng katahimikan.
Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa lahat ng narinig namin. Parang lahat ng nilalang ay sabay-sabay tumigil at naghintay. Sa bawat pahinga namin, ramdam ko ang bigat ng paligid. Si Lola ay nakaluhod pa rin sa harap ng altar. Mahigpit ang hawak sa rosaryo. Si Mario ay nananatiling nakabantay, pawis na pawis at kahit malamig ang paligid. Si Lisa naman ay nanginginig at halos hindi na kumikilos. Ako pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ramdam kong hindi ko na kayang itago ang takot. Maya-maya, nakarinig kami ng mabagal na yabag mula sa labas ng bahay. Hindi ito katulad ng mabilis na hakbang ng mga nilalang kagabi. Ito ay mabigat, mabagal at parang sinasadya ang bawat pag-apak. Bawat yabag ay kumakalabog sa lupa at nararamdaman namin ang pagninig ng sahig. Sa tapat ng bahay, may liwanag mula sa buwan na tumatama sa bakuran. Doon namin nasilayan ang isang anino na dahan-dahang lumalapit. Ang anino ay hindi malinaw ngunit malinaw ang mahahabang braso. Baluktot ang katawan. Habang papalapit ito, napansin naming lumiliit at lumalaki ang anyo. Parang hindi matukoy kung tao o hayop. Kasabay nito, sa ilalim ng bahay ay may muling nag-umpisang kumaluskos. Ngunit ngayon ay mas malakas, mas mabilis at para bang mas marami silang naroroon. Ang buong sahig ay parang kinikilabit ng daan-daang kuko. Bigla na lang isang bahagi ng dingding ang halos mabiyak. Dahil sa lakas ng kalabog mula sa labas, ang mga bitak ay nagpakita ng matutulis na kuko at pilit na pumapasok. Ang mapupulang mga mata ay muling lumitaw, ngunit mas malaki at mas matingkad ang kulay. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko na ang puno ng mangga sa may bakuran ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga sanga ay dahan-dahang humahaba at parang pilit na inaabot ang bubong ng bahay. Ang mga dahon ay nag-iingay na parang may tinig na humahalo sa hangin. Naalala ko tuloy bigla ang sabi ni Lola, "Huwag lalapit sa puno ng mangga." Doon ko napagtanto na hindi lang basta puno yon. Isa itong taguan, isang daanan ng mga nilalang na nagpapakita sa amin gabi-gabi. Sa kabila ng lahat, nagsindi si Lola ng isa pang kandila, mas malaki kaysa sa nauna. Habang lumiliwanag ang apoy, bahagyang humina ang mga kaluskos at kalabog. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Parang galit na galit sila dahil hindi sila makapasok. At doon nagsimula ang sunod-sunod na nakakatakot na bagay sa mismong sahig kung saan kami nakaupo. May unti-unting lumitaw na mga batik ng dugo. Hindi ito galing sa amin kundi parang umaangat mula sa kahoy mismo. Habang mas dumadami ang dugo, mas nagiging malakas ang mga kalabog sa may labas. Sa mga oras na yon, sigurado na akong hindi lang basta aswang o engkanto ang nandyan. May mas malalim na sumpa ang bahay ni Lola at ang mga nilalang ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Kinabukasan matapos ang halos walang tulog na gabi, kita namin ang bakas ng nangyari. Maya-maya nagsalita rin si Lola. Sabi ni Lola, matagal nang may nakatali sa lupang ito. Ang bahay daw ay itinayo sa lugar na hindi dapat tinirhan. Noon daw ay may malaking puno doon, hindi mangga kundi isang punong balite na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto. Pinutol iyon ng asawa ni Lola noon para may matayuan sila ng bahay. Simula daw noon, hindi na sila pinatahimik. Nagsimula sa maliit na kababalaghan, mga ingay, mga aninong dumaraan at mga kakaibang sakit na hindi mapaliwanag ng albularyo. Pero habang tumatagal, mas lalo silang nagiging marahas ang mga nilalang hanggang sa dumating ang isang gabi, ayon kay Lola, na nawala ang isa sa mga anak niya. Napahinto kaming lahat ng marinig yun. Hindi niya detalyadong kinuwento pero malinaw sa mukha niya na may batang kinuha. Doon ko naintindihan kung bakit ganoon na lang ang higpit niya sa mga bilin. Habang kinakwento ni Lola, biglang nagkaroon ng kakaibang simoy ng hangin mula sa may bintana. Kahit araw malamig na malamig ang hangin at may kasamang mabahong amoy ng bulok.
Nilingon ko ang labas at nakita ko ang puno ng mangga. Ang mga sanga nito ay nakatungo patungo sa bahay. Parang nakikinig. Kinabukasan, hindi pa rin kami mapakali. Kahit maliwanag, ramdam pa rin namin ang presensya ng mga nilalang at sa araw na iyon may kakaibang nangyari kay Lisa. Habang nag-iigib siya ng tubig sa sapa, bigla siyang natigilan. Nang lapitan namin, nakita namin nakatayo siya sa gilid, nakatitig lang sa tubig na parang may kausap. Nang tanungin namin kung ano ang nakita niya, hindi siya sumagot, ngunit bakas sa mukha niya ang takot at pagkahilo na para bang may humihila sa kanya mula sa ilalim. Doon nagsimula ang panibagong kaba namin. Baka hindi lang bahay ang binabantayan ng mga nilalang, baka mismo ang dugo namin ay gusto nilang makuha. Habang lumalalim ang gabi, bumalik na naman ang mga ingay. Ngayon, hindi lang mga pangalan namin ang binabanggit nila. Narinig namin binanggit nila ang salitang utang. Doon ko tuluyang naisip, baka may kasunduan o kasalanan ang mga nauna sa amin at kami ngayon ang nagdurusa dahil doon. Pagkatapos marinig ang salitang utang mula sa mga bulong ng mga nilalang, mas lalo kaming naguluhan at natakot. Hindi na lang ito basta pananakot o pagpaparamdam. Malinaw na may hinahanap silang kapalit o kabayaran. Ang gabing yon ay naging mas mabigat kaysa sa mga naunang gabi. Si Mario hindi na mapakali, hindi na rin siya natutulog. Gabi-gabi ay nakahawak siya ng patalim. Si Lisa ganun pa rin, tahimik. At madalas ay nakatitig lang sa dingding na para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita. Si Lola naman bagamat matatag, ay bakas na bakas ang pagod at panghihina sa kanyang muka. Halos wala na siyang boses sa kakadasal, ngunit pinipilit pa rin niyang magdasal para mapanatili ang liwanag ng mga kandila sa altar. Kinabukasan na pagpasyahan namin mag-imbestiga sa paligid ng bahay. Sa gilid ng punong mangga, may nakita kami mga maliliit na hukay na para bang hinukay ng kamay. Sa bawat hukay ay may lamang buto ng hayop, tila mga manok at baboy. Ngunit may isa na kakaiba dahil mas maliit at mas maayos ang hugis ng buto. Nang makita iyon ni Lola, agad niya kami pinabalik sa bahay. Hindi niya pinayagang mag-usisa pa kami. Habang bumabalik kami sa loob, narinig namin muli ang mga bulong. Hindi na lang mula sa gabi, kundi pati na rin sa tanghaling tapat. Ang mga bulong ay hindi na nagtatago, kundi nagiging mas malapit at mas malinaw. Paulit-ulit ang salitang utang. Sa katahimikan muling narinig ang mga yabag, mabigat mabagal at parang mas malapit muli sa pinto. Nang sumilip kami sa siwang, nakita namin ang isang nilalang na hindi mapaliwanag. Ito ulit yung nakita namin gabi-gabi. Kasabay nito, sa ilalim ng bahay ay sabay-sabay na nag-iingay ang mga kaluskos. Para bang hindi lang iilang nilalang ang naroroon, kundi daan-daan na. Ang bubong ay muling nilakaran ng mabibigat na paa at sa bawat yapak ay may kasamang mababang ungol na parang mula sa hindi talaga tao. Si Lola ganun pa rin ang ginagawa, nagdarasal. Maya-maya habang nagaganap ito, bigla kami nakarinig ng tinig ni Lola. Mahina ngunit malinaw. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay bunga ng pagkakamali noon, ang pagputol sa punong balite. Hindi lang basta punong kahoy iyon kundi tahanan talaga ng mga nilalang. At dahil sa ginawang iyon ng asawa niya, may utang silang naiwan na kailanman ay hindi pa nababayaran. Doon ko naintindihan kung anong ibig sabihin ng utang. Hindi ito utang na pera, kundi utang na dugo. Kapalit ng punong balite. May kinuha silang anak noon at ngayon tila gusto nilang dagdagan pa. Lalo kami natakot nang magsimulang lumapit ang mga puno ng mangga. Ang mga ugat nito ay gumagapang papasok sa ilalim ng bahay. Parang may mga kamay na sumusubok na pumasok. Ang mga sanga nito ay humahampas sa bubong at dingding. At sa bawat hampas, may kasamang sigaw ng mga nilalang na hindi nakikita. Habang nagkakagulo, si Lola ay lumapit sa amin at itinapat ang rosaryo sa katawan ni Lisa. Doon lamang humina ang persa at bumalik sa normal si Lisa. Bagamat nangihina at halos mawalan ng malay,
ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Sa labas ng bahay muling narinig ang mga boses. Hindi bulong kundi sabay-sabay na sigaw. Malalakas, galit na galit at paulit-ulit ang salitang utang ulit. Sa oras na iyon, alam naming hindi na kami makakaligtas. Kung mananatili pa roon, ngunit paano kami makakaalis kung lahat ng labas ay binabantayan? Sa bawat gilid ng bahay ay may mga mata. Sa bawat siwang ay may mga nakadungaw na nilalang at buong paligid ay napaliligiran ng dilim at kakaibang hangin. Sabi naman ni Lola, kailangan namin maghintay ng umaga. Matapos ang gabing yun na halos hindi namin alam kung papaano natapos, pakiramdam namin ay halos wala lang natitirang lakas sa katawan namin. Si Lisa ay nananatiling matamlay, halos walang imik at madalas ay nakatingin lang sa kawalan. Si Mario laging nakabantay, hawak pa rin ang patalim at halos hindi na natutulog. Ako naman ay laging kinakabahan, lalo na tuwing sumasapit ang dilim. Sumunod na pangyayari, sa may pinto may nakatayo na nilalang. Mahaba ang buhok, nakatakip sa muka at ang katawan ay butot balat. Mahaba ang kuko at mga mata ay pulang-pula na nakatitig kay Lisa. Si Mario ay mabilis na sumugod at sinubukang itaboy gamit ang kanyang patalim. Ngunit bago pa man niya maabot, lumipad siya at tumama sa dingding. Nawalan siya ng malay at duguan ang kanyang noo. Ako naman ay halos hindi makagalaw sa sobrang takot. Si Lola ay humarang sa harap ni Lisa, hawak ang rosaryo at tinutok sa nilalang. Ngunit sa halip na umatras, lalo itong lumapit. Nagsalita ito. Ang tinig nito ay mababa at malalim. At sinasabi niyang, "Utang, dugo." Sa oras na iyon, biglang sumigaw si Lola. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang desisyon. Sinabi niya na siya na ang kapalit. Siya ang magbabayad sa utang. Lumapit siya sa nilalang at hindi na namin mapaliwanag ang mga paraan para bang tinanggap na ng mga nilalang ang alok niya. Ang katawan ni Lola ay biglang naghina. Bumagsak siya sa may sahig at mabilis na tumanda ng todo ang ano niya. Kasabay ng pagbagsak ni Lola ay ang biglaang paglaho ng mga nilalang. Ang mga ingay ay tumigil, ang hangin ay bumalik sa normal at ang bahay ay muling natahimik. Ang mga ugat ng puno ng mangga ay umatras. Ang mga mata sa mga siwang ay naglaho at ang mga bulong ay hindi na muling narinig. Kami ni Mario at Lisa ay naiwan. Naiwan kami sa loob ng bahay, yakap-yakap ang malamig na katawan ni Lola. Hindi na siya muling nagising, ngunit sa kanyang sakripisyo, natigil ang mga nilalang at natapos ang sumpa ng bahay. Kinabukasan pinili naming umalis na sa lugar na iyon. Iniwan namin ang bahay at ang lahat ng alaala ng gabing iyon. Ngunit hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at ang bigat ng karanasang iyon. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ko muling binalikan ang bahay ni Lola. Sa tuwing naiisip ko ang mga nagaganap at kaganapang iyon, bumabalik ang mga bulong, ang mga mata sa dilim at ang malamig na hangin na dumadampi sa balat. Ang bahay na iyon ay hindi na basta bahay, kundi isang paalala na may mga utang na hindi kayang bayaran ng kahit sino, maliban sa sariling dugo. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Kwentuhan Tayo.